And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Chop. So good na morning talaga. Yan na yung mga grapes natin. At hapon pa ako na kumakain na itong manamis-namis na asim at nati flavor na wine grapes na katauba. Pero bukod sa katauba natin or sa grapes natin ay update tayo dito sa kalagayan ng ating mga carnivorous plant. So sa BFT, yung mga pinolinate natin ay most of them ay hindi nag-produce ng seeds, pero may mga iba na ayun, no, hintayin natin na mahinog yung seeds para ma-harvest natin. Tinitignan ko nga dito sa ilalim, baka may mga seeds na nahulog. Pero ganun pa man, kung makikita nyo dito, ito yung magiging effect ng mga mother plant na nakapag-produce ng flower stalk. So smaller in size siya, pero maganda pa rin naman. So itong iba, ayan, nag-perk up na, so gumanda na uli. Upright growth, malaki. So ayos na. So ito naman, i-out ko sana ito nung nakaraan, kaya lang may nakita akong parang magpo-produce siya ng seed. So ito naman yung iba sa mga false BB-Farie natin. Ito yung false BB-Farie na Chinese dumplings. Napakagandang cultivar din ito. Mapapansin nyo, no? Ayan. So yung pinaka-rhizome niya na naka-beaten, ito. Kaya kung makita niyo siguro sa inyong mga plants, na ilan pa lang yung dito, mga traps, okay, mag-alala kasi meron niyang mga rhizome na mahaba at ayun na mag-umpisahan ng pagtubo ng mga traps nila. So ito naman yung mother plant, no? So nag-aano pa lang, recover. Ayan. So try natin na i-propagate siya para maparami ulit natin. So ito naman si DM Romeo. Ayan. So ito naman yung typical looking na BFC na mapula at paborito rin ng mga unang out natin na ito ng December. Namin pa naghahanap, kaya lang wala tayong pang-out. Sa inyo na lang yung mga inacclimate natin ngayon. So ito naman yung kanyang rice. So upright growth siya, pero yung mother plant pa wide. So kung mapapansin nyo rin dito, yung rhizome niya parang hindi diretso, diba? Parang maghihiwalay siya. So pagka ganyan, halimbawa may nakita kayong rhizome, no, dun sa mga halaman nyo, minsan kasi pag nagre-repot kayo makikita nyo, no? Hindi pantay, tapos may parang pagitan. So pwede nyong i-divide dyan, or hayaan nyo na lang sila bahala yung magparami sa sarili nyo, no? I think ito yung false BB pa rin ng dalawa. Hula ko lang. Usually ganito yung nakikita akong at paborito kong i-divide yung ganyan itsura ng rhizome. Kasi konting mo lang, konting push mo lang sa bawat kabilang side, ayan, matanggal na yan. Tapos ito naman si Bloody Nurse na napaka healthy ng false BB pa rin niya. Sa tatlong nagkaroon ng false BB-Farie, ito yung nakita ko na parang matured plant agad yung ang daming daming traps at lahat yan napakaganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 6 8 yung yung nakabukas at papabukas, at yung bubukas pa lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grabe to. Ang
Ang dami, 8 yung traps, tapos parang ganun din yung karami yung papalabas. Ayun ang healthy, di ba? Pero yung mother plant niya, yan, medyo papaganda pa lang rin. Pero ganun pa man, di ba? Ang laking ganyan. Mga healthy, false baby pa rin. So kung hindi naman mag-false baby pa rin yung mga alaga nyo, huwag kayong mag-alala, mabubuhay pa rin yan. Mabubuhay, dadami pa rin yan. Tulad na lang halimbawa ni Ongki Horungkos na to na nag-flower din. Pero may mga baby plants siya. Mga ganyan, pwede nyo ihiwalay kahit hindi nyo natanggalin sa pagkakatanim yung mother plant. Medyo ano nyo na lang, ayun o, lagay nyo lang yung kamay nyo, tapos gano'n yung kunin nyo, okay na yan. Tanim nyo separately o itanim nyo sa tabi. Pero kung hindi naman kayo aggressive magpapagit, hayaan nyo lang na mapapansin nyo may malaki ng plants dyan sa tabi niya. May mga iba na years na hindi pa rin nila pinakikialaman yung mga halaman nila. So yung mga ganun, nakikita nila yung cycle talaga. Kaya hindi nyo kailangan pakialaman yung mga plants nyo. Kahit na yung tipong parang mga-deads na. Ayan. Ito nga, parang patay na, pero ayan ipapatago pa. Minsan kasi ano lang sila, na-stress, tapos paperk up ulit. Mas marami pang namamatay na halaman sa paggagalong, mas napapabilis. So ayan naman, ito naman yung may nagpo-pulse BB pa rin na uli si Ongki Horungkos. Kita nyo yan, may nag-umpisa sa isang traps. Picture na natin ito. Early sign. Bira yan minsan mas nauuna yung false BB pari kaysa sa flower, katulad ng mga to. Pero ito, nauna to yung flower niyan bago mag false BB pari. Pwede pala yun. Ngayon ko lang rin alam. Lahat at least na-educate tayo ngayon. Tapos ito na yung update sa pinulsa natin na Regia. Kaya naman pala ng Regia. Kaya yung mga natitira doon, once na mag-produce na ng healthy growth, ipupulsa na rin natin. At hindi lang si Regia actually, pati yung bromeliads natin na carnivorous plant, si Hectech here. Wala, basta yan. Reducta pati yung isa. Pero wala tayong reducta, yung isa meron tayo. So, ito naman si Joe. Yan, favorite to nung nakipag-swap sa akin ng sugar glider. Ayan. So, mukha siya ng pula na red virano. Yan, ang ganda rin naman talaga. Ayan. So, pansin nyo, saan ang pagkakaiba dyan sa iyo? Tignan nyo yung ngipin niya. Parang so siya, pero hindi lang so, may ngipin pa bukod doon sa lashes. Ayan parang tatlo yung niya, yung point niya. Isa sa gitnang malaki na horn, tapos sa gilid malaki. Mali. So ito naman si Dragon's Scale or Dragon's Breath. Ewan kung parehas yung dragon hair, meron pang isa dragon hair pero hindi ko nabibili yun kasi mukhang kamukha lang rin. Pero kung different cultivar yun, why not? Kasi isa pa lang rin naman itong mala Shenron o mala dragon nating BFT. Ganda. Pero hindi pa yan ganyan. Hindi pa yan yung kumbaga maximum level na ganda niya. Mas gaganda pa yan. Mas magiging dark pa yung green niya. Tapos mas maganda pa yung kulay, yung bend ng traps, pagka-arc niya. Tapos yung spike niya sa petiole, mas matindi pa, mas matataas, parang cactus na ngayon. Sa akin yung description natin. Yung lalangyan dito, may nakapagulong ng candy sa langit. Ano nagkaroon ng ganyan dito? Ayun, hindi ko alam, pero hayaan lang natin. So ito naman ay yung ating giant traps.
Sinabing giant drops, giant talaga eh. Kita nyo naman oh. Kumpara niyan dito. Diyan. Magkaibang mundo talaga sila. Although baka mas bata pa tong giant drops na to. Mas mapula rin siya. Bakit inakwire ko to? Pero mukhang typical looking naman si giant drops. Kasi namimiss natin yung mga cultivar na ina-out dati ni Sir Volker ng Picture Plant Farm sa Bukidnon. Yung malalaki at healthy outdoor grow na BFT. Sabi ko baka kamukha to. Hindi ako nagkamali. Parang clone. Yung matanda yung mga clone niya yung itsura eh. Pero isa dyan yung mga clone 8. Diba? Magaganto muna pero pagka pumwesto na at nakapag-produce ng new growth, napakaganda talaga na ano. Hindi pa ba maganda yan? Maganda na yan pero mas gaganda pa yan. Ayun yung ibig ko sabihin. Diba? Ito yung mga hinahanap ng mga beginner kasi nga malaki, active traps, easy to grow, matibay yan. Tapos ito naman si red, narrow red na Capensis. Pulsa na sila ngayon. Sa Capensis wag kayong kakabahan na ipulsan sila as long as iti-tray method nyo na may manipis na tubig. Tapos makita nyo yung media nya hindi naman nag-white ng gusto. Hindi, sakto lang, moist na moist. Pero wala ng tubig yan, no? Pero tingnan nyo yung media. Yung ganyan, saktong-sakto yan. Yung ganyang moisture content niya. At tingnan nyo naman yung dew. Walang dew. Maraming dew, diba? Kung sa tingin nyo marami na yan, mamaya may papakita pa tayo. Tapos ito naman si Alba. Tingnan nyo si Alba, oh. Parang umiilaw yung ayan, ang ano niya, traps niya. Good morning, Sam-Sam. Hit mo tong grape namin. Ayan, ito yung Capensis Alba natin. Ganyan to siya. Ayan, parang umiilaw na rin. Tapos si Alba naman, ayan. Ito yung mga magagandang klase na carnivorous plant. Ayan. Pero madaling alagaan. Ayan, pang beginner. Kasi propagation nito napakadali lang. Ilalatag mo lang yung nila, leaf nila sa media. Tapos mag-produce na sila ng mga plantlets. Ano yung ito ng plantlets? Ganyan, no? Pero mas marami dyan. Kasi ito, ang propagation na ito, yung mga natuyo na sa gilid. Pero yung kung bago, mas maraming tutubo doon. Tapos maganda rin yung flower nila. Dito mo nyo, papalabas lang yung flower na ito. Pink. Tapos alam ko may puti dyan eh. Hindi ko alam kung yung puti yung alba rin. So ayan. Tapos mabisa silang pang-capture ng mga langaw sa inyo. Ayan. Ito naman pala yung Capensis broad. O yung pinaka-typical na Capensis. Ito talaga yung original na Capensis. Diba? Ganda rin. Take note hindi pa ito yung pinakamagandang form nila. Kasi ito, ka-outdoor lang nito ng 2 to 3 weeks ago. So, mapapansin nyo dyan, mas magiging maganda pa yan dahil puproduce siya ng mga leaf, no, na yung mag-wide talaga siya. Parang rosette na parang BFT rin na paikot yung tubo. Ganda rin white. Sabi nila hindi daw maganda yung white kasi nga hindi naman nila pinaarawan. Pag pinaarawan nyo yan, maganda yan. Dala nyo pula. Kasi yung nakikita akong pangit daw green. So ang kailangan po nun araw talaga. Kaya ganda yan. Wala namang Capensis na pangit. Tingnan nyo naman to kahit green lang. Actually mas mabili pa nga sa akin to nung nakaraan Kasi ang Capensis alba means white. So ito yung white form ng Capensis. Kasi ang Capensis talaga tingnan nyo red. May red, white.
may red na narrow naman. So ayan. So sa mga kapensis, sa mga collector yan, gusto nila yung mga malalaki. Ano naman sa mga nagte-terrarium, gusto nila yung maliit. Ayan. Bukod sa maliit ang presyo ng kapensis na maliliit, so maganda rin pang terrarium. Ayan. So ito naman yung ating salmon. May mga nabawas na dito. Oops, natatig ko yun. Maybe tayo sa baba. So ito yung salmon. May mga kakaibang pattern siya sa kanyang petiole, sa kanyang traps. Ano tayo ng medyo magandang example. Ito. Ayan o. Ayan yung ano niya. Paaraman pa lang siya. Hindi masyadong kita na pag maaraw. So ayan yung itsura ng salmon. Maganda yun sa salmon. Pati sa traps kita yung variegation niya. Ito. Ganda rin. Diba? Ito yung pinakamurang variegated na BFP. Typical looking na variegated. So kapresyo lang niya lahat ng mga plants dito. Maliban dito medyo mahal pa tayo. Si ano naman to, Harmony. Ayan, etong isa si Salmon, eto si Harmony. So Harmony, ayan yung drops niya. Tapos kung makikita niyo yung mga dulo rin ng lashes niya, medyo very unique rin. Hindi lang siya diretsong lashes. May langgam. So dito sa outdoor, hinahayaan lang natin sila. Mag-iba na lang kung may mga peste. Bira lang naman magka-peste pagka malinis yung media mo. Tapos outdoor, may tumubong kangkong, hindi natin pwede patubuhin. Naman ganito, huwag na kayo mahiyang kangkong. Although nangakit talaga nila, no? Maaring kangkong to or wild cucumber. Inain niya ng ibon, tapos nag-poop dito, tumubo. Kasi natin dito, ayan, para mabuhay pa siya. Bubuhay pa yan. Tapos ito naman yung tatlong magkakaiba na pinagdikit-dikit ko dito. Kasi hindi nakasya sa mga tray. So ito yung typical na wide na kapensis. Ito naman yung alba na may nahuling B. Ayan. So, ano talaga, cycle of life. Pakarami nila. Huwag kayong mag-alala. Meron tayo ditong pink 100,000 of bees. So, dito rin sila kumukuha ng water, ng mga nectar. Kaya kakaiba yung honey nila natin dito. Carnivorous plant infused honey and nectar. And honey and pollen, and tas may propolis pa, diba? Tapos ito naman yung alba, ito naman yung narrow. Kinagitnaan ni alba kasi para hindi tayo malito. Diba, ang ganda rin, no? Ito si narrow. Actually pag sa grow light red talaga yan, red na red as in. Tayo ay nakacycle tayo ng araw. Bibusan. Hindi, joke lang. Tayo, direct sunlight. Tapos ito naman yung nilabas nating bromeliads. May kapag kwento kasi na yung kanyang bromeliads ay pulsan. Kaya ito, nilabas agad natin. Pulsan agad mula doon. Kumbaga, siya yung magiging sacrifice. Pero instead na maging sacrifice, tinubuan pa siya ng mga new growth agad. Ayun, no? So ito yung bromeliads or carnivorous plant na masarap amoy-amoyin. Ayan, kasi amoy pandan siya na mabango talaga. Isa pa lang to, dito pa lang maamoy nyo na. Paano pa doon? Sana magkakatabi mamaya pupunta natin. So ito naman si Dutch.
isa na namang typical looking na BFT. Pero si Dutch kasi napakalaki na ito at ang ganda niya kapag ka naka upright na. Kukulangin yung 3x3 yung paso kay Dutch kasi malaki siyang klase. So kung ano, maganda itanim to sa 6 inches pat na wide and yung pinakataas niya. Ayan. Kasi kinignan nyo, ito yung red. Ayan, red. Ito yung si Dutch. Diba? Malaki siya. So upright to, lalo na sa mga may mga pailaw dyan. Pero dito sa indoor, wide muna siya. Tapos mapansin nyo unti-unti yan mag-upright. Ayan, ewan ko ba bakit hindi naka-upright, kasi nga mahina yung ilaw nung kinuha-upright. Tapos ito naman si Piranha. Nakala ko hindi ito na-upright, pero nagkamali ako. May mga upright growth rin ngayon. Yung mga nabawas na rin dyan. Ayan. So bukod dun pala sa sugar glider na nakuha natin, possible na mag-afford tayo pa na bagong sugar glider pang tame naman, yung hawak-hawakan natin. Ayan, pangarap ko kasi yung pet yan dati. Isa yan sa mga bakit nagkaroon ng name na Pet Plants Philippines. Meron akong pet dati ng sugar glider na naibenta ko na kasi walang papel yun. So nakabahan ako na diba, walang papel. So yung ano naman, na pag ano ako naman nagre-rescue siya ng mga pet na gano'n. So ayan, tapos ngayon naka-acquire tayo after 6-7 years. Naka-acquire tayo ng sugar glider at maganda yung genetics niya, yung mutation niya. Puti, yung cystic na may platinum and mosaic. Yung isa na combine. So anyway, other topic yan. So ito yung ating Piranha. Mapansin nyo siya na ano na siya, pulsa na siya kapag halos wala na green. Kasi kapag hindi siya nakapulsa, may mga green siya. Pero hindi naman ibig sabihin na may green, pangit na. Actually, may nag-send nga sa akin ng picture ng plants niya. Sabi niya, sir, bakit yung sa'yo red na red, sa amin may green? Kasi nakita ko yung araw sa kanila nasa taas lang. Kumbaga may, siyempre naman sa yung araw talaga nasa taas. Hindi, yung ibig ko sabihin, both left and right niya may wall, tapos yung direct sa taas lang, ayun lang yung sunlight. Yung sunlight kasi yung tumatama talaga ng ganyan na direct sa araw, ayun yung direct sun. So sabi nga nung kaibigan natin, ganda lang natin lugar natin dito na umaga pa lang, ayan may araw na, lalo na yung wala pa yung building na yun. So umaga pa lang may araw na dyan. So kapag umangat yung araw, ayan, direkta na talaga silang sikatan. Itong ang styro ko na to, gusto kong ikat talaga sa baba yan. Kaya nakakatulong rin kasi ito, yung mag-retain ng moisture. Kaya hindi ko na rin binabaan. No, sabi nga nung iba, kung buhay naman, huwag mo nang pakialaman. Diba? Tama naman yun. No? Kung maganda naman yung lagay ng mga plants, huwag na natin pakahirapan pa to the extreme na tayo rin mahirapan sa pag-maintain sa kanila. Ako okay na sa akin to. Hindi man siya sikatan. Kasi alam nyo, may pulsan dyan, meron namang hindi pa naarawan dito. So, hindi naman lahat yan may out ko ng isa. So ibig sabihin lang yan, muna kong i-out yung mga pulsan talaga. Tapos sunod yan, edi iaangat ko na to pataas. So ganun din dito, ito yung pinakahuli. Dito kanina sa Red Piranha to. Ayan, tingnan nyo. Red Piranha. Tapos ito naman si Big Mouth. Oh, nakita nyo agad yung diferensya, diba? Bukod sa mas mapula yung inner traps niya, pagka zoom in niya, parang si Binox yung pinapulad nung zoom in. Ayan, nakikita nyo yung fuzzy looking traps niya. Ayan. Ayan o. May mga magkadikit na parang rabbit teeth. Hindi ko alam kung sa gitna lang lagi yan. Pero parang no. Ayan o. Ito rin. Saan ba yung nakita ko? Ito. Gilid. Halos gitna lagi yung magkadikit niya. Pero dito dalawa naman.
So, maaari na mas madalas yung pagdikit sa gitna kasi wide yung traps ni Big Mouth, kaya nga siya Big Mouth eh. Talagang wide and big yung kanyang mouth, pero hindi siya kasing bend or kasing yung kasing taba nung traps ni B52. Yung B52 talaga parang yun eh, parang yung pagkabilog ng traps niya parang billiard ball, parang perfect circle, semi-circle pala. So ito naman pa pa oval naman to, parang melon. Yung watermelon na catapult sa may Plant vs Zombie, pa oval. Ayan. So rin to, nag-upright rin to, pero ito yung upright na sabi ko medyo panda. So ayan. Pero ganoon pa man, maganda sila la. Actually, marami akong ganito, B52 dati pa. Ngayon, marami ulit. Di ba ang ganda? So, kung kayo tatanungin, ano mas maganda? B52 or Giant Traps? Di ba? Parehas naman maganda. Yung iba, mas refreshing tignan si Giant Traps. Pero di kay B52, parang deadly pick talaga. Handa talaga yun, pulang-pula. Anyway, maganda naman talaga sila lahat. Once na maka-acquire ka ng isang BFT, parang hindi lilipas yung ilang panahon eh. Nakikita mo, ba't naging dalawa na? So, it's a trap talaga. Kaya, yung ating YouTube channel ay yung pinangalan ko, It's a Trap. Kasi sasabihin mo, isa lang bibiling ko. After some time, kompleto na yung collection. Mas nauna ka pa dun sa seller. So, ayan. Ito naman yung iba natin ng mga pulsa na matatagal na. Iba dito, taon na. Iba dito, talagang literal na 5-6 na taon na. Yung mga nauna pa nating mga BFT. May mga natira pa kasi. Mga nauna nating BFT, pero ilan na lang. Kasi in-out na rin natin nung nakaraan yung mga luma. Kasi ang plano ko dyan, bawat isang cultivar, isang tray, para hindi nagkakalituhan tulad ng mga nakaraan. Ang kalituhan na ipadala ay Royal Red instead na Arctic. So ang ginawa ko para walang problema, per tray na ulit. So ayan, dito tayo sa napasok tayo. Ito pala yung grapes na pinutol natin, no? Kayong mag-alangan na ikat yung grapes nyo. Kasi pag kinat nyo yan, tubuan agad yan, araw lang, linggo lang. Pero wag naman yung araw-araw nyo putulan. Every month, every 3 months, pwede na yung ganun. Ayan. So ito naman yung mga sphagnumos na nakaraan ay nag-produce ng mga sporophytes, o yung mga flower seed pads or spore pads matawag yan. Yan, meron yan. Meron pa rin naman ngayon, pero iba na i-release na talaga. So meron pang pailan-ilan na spore fight. Pero parang na-release na nga nila yung spore nila. Nasaan na yung ibang spore fight, sir? Nahulog na. At na-produce na yung mga spore. Nasa na yung mga spore? Aba, ewan ko, basta nandyan yan sila. Kaya mapansin nyo, pakapal na ng pakapal yung mga sphagnumos nyo. Kapag acclimate na yan, nag-produce na ng spore, o kahit hindi mag-produce ng spore, kakapal talaga yun. Basta harvest nyo ng tama. Ano ba yung tamang harvest? Kunin nyo lang yung mga ito, isang salita lang. Magtira pa rin kayo ng green sa ibabaw. Let's say, kung i-harvest ko tong isang heads na to, dito ko lang siya ikakat, so may matitira pang green dyan, natutubuan ng more than 1 growth point. So biro nyo, doblehin nyo agad dyan pang agad yan, kumbaga magiging compact yung nila, tabi-tabi na kayo na lang yung minsan magsasabi, naku, dapat pala hindi ko na hinarvestan ng sphagnumos, bakit hindi mo i-harvest? Kasi sobrang compact na, kumbaga
Pag sobrang compact kasi niyan, magdidikit-dikit na yung mga heads niya na parang wala nang space na makita na ito may mga ano pa no, may mga free space pa dyan. Pero pagka nag-produce ng compact growth, wala na kayo makikitang ganyan. Puro ganito na lang magkakatabi. Ganyan. Maganda 'di ba? Pero hindi pa yung ngayon yung pinaka-compact eh. Liliit kasi yung mga heads kapag sobrang compact na, kaya sasabihin nyo na parang kailangan ko nang i-propagate or i-hatiin sa dalawa. Ganun naman, hatiin nyo na lang. Kakalat pa rin yan. So ito naman yung update dun sa mga kasabay ng bromeliad sa labas. Ayan, dito ko niya siya inilagay sa loob. Sa labo. Dito ko nilagay doon. Mula doon, diba, dito na natin nilagay. Para mas maarawan. Diba? Ang ganda nung ganda nung mga bromeliads ngayon. Hindi tulad nung nakaraan, talagang bugbog yung bromeliads ko. Ngayon ang ganda. Kikinis. Ayan. So ito naman yung propagation natin ng mga nymphaeanthus. Mostly at yung mga variegated na gracilis. At meron dito, may nakita ako nag-picture na nga eh. Saan na kaya yan nag-picture dyan? May picture na ako nakita dyan, ipakita ka. Ayan eh, hindi natin makita. Pero yun talaga nag-picture na rin dyan. Ito yung mga basal. Ito yung mga kumbaga root stock ng mga cuttings na to. Pinutol kasi natin yung ibabaw na growth. So yan, may mga picture na sila. Pero wala pang variegation, no? Di ba? Hintayin natin yan. Variegated yan talaga. So hintayin natin sa taas. Baka lumabas na yung variegation. So ito kasi yan, no? Ito yung magiging itsura niyan kapag lumabas na yung variegation. So maganda rin naman mapag-aralan yan. Ayan. So umpisa yan, no? May variegated leaf agad. Ito may variegation agad to. So hintayin lang natin, huwag tayo mainip. So ito yung mga naman basal na tinanim natin. Yung mga basal ng halaman nyo. Ano ba yung basal, sir? Halimbawa, meron kayong halaman tulad na ito. Ito yung pinakamaganda example. Si Ampullaria. No, kapag kaya nag-produce ng basal na ayan, tulad nung ayan, mag-produce siya dito ng basal, may picture na yan, yung maliit yung basal. So pwede nyo tanggalin kapag malaki na. No, kapag ganyan pa lang, huwag nyo pakialaman yan. Abutin pa ng ilang buwan yan para lumaki yung basal niyan. Pwede nyo ring wag rin tanggalin. No, kung di naman kayo magbibenta or mag-share sa iba, huwag nyo na tanggalin muna yung basal. Palakihin nyo muna. Kapag may sarili ng root system yan or medyo malaki-laki na pwede ng air layer or i-grab, no? So madali na yan. So ilalagay nyo, no? Kapag tinanggal nyo, ilagay nyo lang sa ganyan. Tutubo uli yan. Ayan, ang gaganda nga, may mga picture nga yung mga nilagay nating basal eh, oh. Tingin ko itong isa ay si Rafflesiana. Ito naman ay si Brigsiana or Lowie X ventricosa. Ayan, ganito yan sila pag lumaki. Yung Rafflesiana nandun, mamaya tingnan natin. Kasi ito pala yung nag-picture na isang ito pala yung nakita ko. Sorry naman. So ayan yung ibang mga picture plant natin. Ito naman si Minor. Ang ingay ng salitonyer ko. Sorry po. Crystal Jewel. Maingay. Maingay. Ito, ayan. Ito yung mga Helianthora natin. Ito naman yung remaining na bromeliads. Ang mas gusto ni bromeliads na nasa malaking paso talaga eh. Ang ganda nila kapag nakatanim sa wide pot. Hindi lang wide yan, tall rin yan, no? Malaki kasing klaseng tray yung nabili ko ngayon. Medyo malang. So ito naman yung ina-acclimate natin na Regia. Buti na lang nung nangyari to, na-experience na natin yung mga pangit na dating ni Regia. Alam nyo ba, itong kinuhaan ko na to, napakagaling mag-pot. Pero si Regia talaga, mahirap talaga pala siyang i-ship ng pagdating maganda pa rin.
So, ang technique kapag mag-ship kayo ng regya, halimbawa, papadala kayo or bibili kayo ng regya, sabihin nyo lang, huwag masyadong basa yung media. Yan, pagka medyo dry yung media, maganda, madaling ano. Pero kung nagtutubig yan na pinadala, nako, darating yan na parang ganyan. Pero buhay pa rin naman yan. Hintayin nyo lang talaga na gumanda ulit. No? So, kapag tinanim nyo rin pala, huwag nyong itatanim ng sagad-sagad na hindi nyo na makita yung new growth niya. Kapag tinaas nyo yan, hindi natutubuan yan. Dead yan. Dead. Kaya ito, kung pansinin nyo, hindi man sila maganda pa ngayon, pero lahat sila may new growth. Kahit itong katiting na to na parang wala ng buhay, ayun, may life na papua, usbong. Sorry, baka meron pa yun sa baba, hindi ko lang alam. Pero ganyan, no? Ito rin, tingnan nyo, pangit ang condition, di ba? Pero yan, may growth pa rin yan. Kahit namatay yung new growth niya, nag-produce siya ng another growth. At kailangan nyo lang munang ilagay sa medyo humid pero hindi sobrang basa na lugar. Kung babasahin nyo to, bigyan nyo ng airflow para matuyo agad yung pinambasa nyo sa, sa foliage nila. Ayaw nila na masyadong basa. Pero kaya nila yon. Halimbawa, minimist ko lang rin to. Pero kapag minist ko, babalansi ko. Kailangan mataas yung air circulation. Ayan. At hindi waterlog. Hindi yan sila naka water tray. Ayan, water tray pala. Pero hindi yan nakadikit. Tignan nyo. Ayan, hindi yan nakadikit. Kahit yung sa dulo. Tignan nyo. Hindi yan nakadikit. Ayan. Ang nakadikit lang dito. Itong mga dito, sphagnumos. Ayan. Kasi yung sphagnumos, nalakas kumain talaga sa tubig niyan. Pero sulit naman yung benefits na binibigay niya. So, ito naman yung ibang mga nepenthes natin. Ganda pa rin naman yan. Hindi ko lang na-picture-picturean. Yung iba, ito, nagkaroon ng acclimation. Kasi mula yan dito sa malamig na lugar na higher humidity. Papunta dito sa mas maaraw, walang shade. Kaya namatay yung mga picture niya or ayan, alam naman yan ng mga nag-aalaga ng mga nepenthes. Pero ayan, nag-umpisa na sila uli mag-produce ng mga picture. Spectabilis X. Ayan, Arista. Tapos meron dito ng mga ayan, Burbage X Pusca. Ayan, mahilig mag-feature at mag-produce ng leaf jump. Ayan. So ayan, may maglabrata pa rin naman tayo dito. Ayan. Tapos meron din tayo dito Norchana exclepiata. So, iba to. Ito naman Stenophilia. Ayan. Meron pa pala tayong isa ditong Norchana exclepiata. Hindi ko napansin. Tapos ito naman yung globosa. Tama ba? Wala pa lang kain dito. Pero ito yung hindi ako nagkakamali, globosa alba. Ayan. So ayan. So ito pala si Mirabilis, bago natin makalimutan. Na-acquire na yung isang maliit na ito. Galing ng mga ngayon, collector ngayon eh. Yung pa yung maliit ay yung gusto. Kasi nga mas maliit ng konti yung presyo. Pero kung ako to, dadagdagan ko lang ng konti. Ito na yung binili ko eh. Ang dami na itong bisa sa ilalim. Good as small plants or medium plants na iba. But anyway, kanya-kanyang diskarte yan. Paano babudget yung kumbaga yung resources mo. Ayan. So ayun, ito pa yung ibang mga nepenthes natin. Meron pa tayong Rocco yata dito. Ayan, so Rocco extroncata at Rocco extroli, tama, extroncata.
Meron rin tayong Miranda dyan na nagpipicture. At ang iba pa, Ventricosa. Tapos hybrids ng Ventricosa. Ito pa yung mga Amphilaria. Anyway, dito na tayo. Ito yung mga dati nating Nerpentes na ito bigay ni Sir Raylon. Shout out ulit. Ang haba na ng video natin pero ayos lang. Yung sa mga walang masyadong ginagawa, ayan. So ito yung mga ano naman binigay sa atin na ano ang tawag dito? Mga mini Drosera. Ano tawag nga dito? Gimpiensis ba tawag nila dito? Ayan. Nagpo-produce ng Gimea para i-propagate. So ito yung ano natin, Raplesiana natin na maliit. May picture at may basil din. At yung iba pa like yung tawag dito Rebecca Suffer. Yung mga ano natin, Adelaide at yung mga natira natin yung mga pink. At paplano ako ulit ng parami ng pink, kaya mag-alala. So ito yung panghuli ng mga plants natin. Doon pala sa mga tinanim natin na seeds, ang tumubo yung X. Philippinensis lang. Ayan, nag-germinate na yung iba. Yung iba hinintay ko pa eh. Sana mag-germinate to. Kasi ayun yung bagong ano, bagong cross ng Attenborough. Tapos ito naman yung mga ano natin, Sphagnumos. Tingnan nyo kung gaano karami mula sa taas. Diniligan ko to 3-4 na beses sa araw yung mga nasa taas kasi mabilis siya matuyo. So effort talaga ako nagdidilig dyan. Mukhang kailangan kong ikabit yung backpack type na ano, attachment. Ayun yung mga Sphagnumos natin na plano kong taniman ng mga Nepenthes. Pero hindi natin lalagyan ng maraming media, tusok-tusok lang. Tapos kapag i-acclimate na sa labas, bunot, lagay sa paso. Kasi ito yung magandang setup na hindi nagwa-water. Diba? Pero moist. Ayan. So, hindi pa ganyan ka-green yan. After ng ilang pang linggo, puro green na yan sila. Ayan daw yung mga nauna. Okay na yan. Medyo nagkikreen na. Kahit napansin niyo, hindi masyadong liwanag dyan. Pero nagkikreen na yan sila. Tapos ayan, yung iba extra na mga sphagnum. Ito si zoom na natin ng konti lang. Ayan naman si Darlingtonia californica o cover lily. Ayan, wala ko mayroon palaga ano. Wait ka lang. Hindi, joke lang. Ayan. Ayan. Medyo okay rin naman, madali lang na alagaan kung lalagay nyo sa medyo forgiving na environment. Ganun din ito si Andromeda na ano natin. Natanggal na natin yung takip niya. Yan, so ito na yung mga cephalotus, tapos yung mga nadali natin lutans. Tapos si Plaga and si Prolifera. Ito rin yung mga Nepenthes galing kay Killer in the Bug. Ayan. So ngayon ko lang siya nalagyan ng magandang setup, kaya ngayon pa lang sila na nagpaganda yung mga dahon. So ayan yung ating update dito sa ating growing area. Yung mga binigay sa atin na seeds walang tumubo eh. Siguro dahil luma na. Ang tumubo eh mga wild plants. So kung walang tumubo dyan after siguro 8 months, tanggalin na natin. Kasi minsan after 6 months may natubo pa. So ayan, ito yung mga update. So yun lang muna siguro kung lastly kung umabot kayo sa part ng video na to. Huwag kayo mahihiyang magtanong dito sa mga bago. Meron akong tagpa 500 din dito. Pero syempre, hindi yung pang pinakamalalaki. Yung mga smaller size or medium size, yung pwede nating i-out.
Hindi sa lahat ng cultivar ha, doon lang sa merong may mga medium size. So alam na yan ng mga nag-inquire sa akin sa page. So ilalagay ko na lang yung link dito sa baba ng sa description. At ang mode of shipping natin ganun pa rin, Lalamove kung around Metro Manila. Pero abot yan kahit na Laguna, Batangas, Bulacan, ayan. Cavite, syempre Cavite tayo. Tapos kung medyo mas malayo-layo naman ay pwede naman nating sa Shopee natin, no? Tapos yung payment nun ay syempre sa GCash. Ayan. Kung kailangan nyo ng mga resibo na kaya na magbigay, or best is yung copy ng permit, kasi ito yung mga halaman na kailangan na meron tayong mga papers, no? So sakto naman na kami po ay DNR accredited farm na meron kaming wildlife culture permit, at pati yung mga pet namin dito may mga permit rin or galing dun sa mga farm na mga DNR accredited. So, ayan. So anyway, salamat po sa inyong panonood. At kita-kita po tayo sa susunod na update sa ating going area dito sa ating Petlands Philippines. God bless po and bye-bye.